PPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fan, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
Radyo Pilipinas. Mga balita ng impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdadon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Maupay nga oras mga sangkayan ini ang amon ikatsiyotso nga edisyon ng Season 2 ng Agenda 8. Salamat niyo padayon na pagkarawat han mga balita ngan impormasyon. Ako ay Federico Meres. May panahon pa humabol ang summer, mga kasangkayan, samtang kami naman din ni Agenda 8 padayon na namong paghatag himbalita nga napapanahon nga dakon epekto akada tagsa atong dinhi ang sinirangang Visayas. Ako, Stephanie Barrios. Tutok permi hamon kada semana nga edisyon han Agenda Hautso. Ngan permi niyo makikita na Facebook pages han Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, Heiji Espinosa. Ang Agenda Ha-8 ini masusundan ang mga estasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, ng 94.5 DYRK Radyo Calgara, Hakarigara Leyte. Ini Jane Sanyanugay, ini an iyo. Agenda Ha-8 Year 2. Agenda Hautso. DOH padayon ang pag-aghat ang kumpletuhon ang pagpakuna para sa kabataan. Adan report ni Sol Alarcon ng PIE Eastern Visayas. Padayon ang panawagan ang Department of Health sa mga kag-anak hariyon 8 nga kompletohon ang bakuna nga libre ginoobserhan gobyerno hayra mga anak ini matapos gumawas ang resulta ng 2025 National Demographic Health Survey o NDHS ng Philippine Statistics Authority nga maabot lahat 62.1% ang mga kabataan hariyon ang makukonsiderar nga fully vaccinated. Kasumpah ini magdudumara ang DOH in measles, rubella supplemental immunization activity ha maabot nga Agosto. Hahingyap nga makabot ang 95% herd immunity ngan maproteheran ang mga kabataan. May tungod ini ginaaghat ang DOH ang mga ananay nga pabakunahan anira mga anak sa health centers o diin man nga designated area hayra lugar. Kay para magprotektar talaga hini especially mga measles no nga ito hiya makaradlok iton hiya nga sinisiring sakit no kay kumbaga haiyo kun hinuman kan mga nagpapabakuna bisan nga nagpapabakuna diri para diri gud maduruhan ang komplikasyon hini nga sinisiring nga sakit nga measles no so ito nga ang gobyerno nahatag talaga this is a free free in hiya nga pagbabakuna wala itong bayad. Target nga mabakunahan dinhi hariyon 8 ang mga sobra 400,000 nga mga kabataan nga naedad 6 months to 59 months old o ubos 5 anyos. Base ang pinakabago nga data ng DOH8 may adana usa nga kaso ng measles sa Baybay City pero ini in for validation. Samtang usa na nga kaso ng rubella sa San Vicente, Northern Samar. Tika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda Ha-8. Multi-grade school sa Southern Leyte DepEd Division nakakarawat ng mga gadgets, tika nga UNICEF ng mga partners. Ang detalye gahatag ni Bong Pidalino ang PIA Southern Leyte. Hikabat og 90 City kabuok, mga eskwelahan, mga multi-grade schools ubos sa Southern Leyte Schools Division ang nagsipagkadawat og mga kahimanan sama sa laptop nga magamit sa mga magtutudlo o mga tablets alang sa mga estudyante. Gibutyag kini ni Ruth Poblete, Education Program Supervisor o Multi-Grade Focal Person sa Provincial Schools Division sa interview kaniya atol sa distribution sa maong mga kahimanan. Mato ni Poblete nga ang gipanghatag ubos kini sa School in a Bag project sa United Nations Children's Fund uban usab sa mga kaabag nga mga partners nga nagrekip sa Philippine Business for Social Progress PBSP, PLDT o SMART. Ikaduha na kini kahigayon. Ang una gihimo sa tuig 2022 human sa UDET diin 48 ang nahatagan. O karon nakompleto na ang 145 tanan ka mga multi-grade schools si Poblete miingon. Ang laptop gamit ni teacher. Si teacher nga do'y mag-access sa mga lessons sa or mag-access sa iyang daily lessons.
ang gamit po di ba laptop o ni tablets rather i-connect ni teacher para oglunan nga toy activity sheets and even lessons maka-access si bata. Samtang si Gion Yuon, Education Specialist sa UNICEF Philippines, na mahayag nga padayon ang hugot nga koordinasyon tali sa DepEd pinagi sa paghatag sa mga nahisgutang mga butang ingon man sa training alang sa mga teachers o school heads. Nagunang mandate sa UNICEF mao ang pagsuporta aron ang matag bata makaangkon og edukasyon ug busa gikatakda nilang monitoron ang paggamit sa maong mga kahimanan pagsuta po na pahimuslan bagyod kini og maayo. Nagkanayon si Yuon. From what I know, since the EduTech and UNICEF has done a research on multi-grade education in 2019, so that's how the support of multi-grade started. So that's what I aware of. But definitely this will help the learning capabilities of our learners. This is one of the objectives. The main objective is to improve learning outcomes of the learners through supporting teachers and students. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pinalino alang sa Agenda Ha-8. Pamunuan ng siyudad ng Tacloban na andaman na posible nga Super El Nino nagpahimatngon ng mga parag-uma nga ng publiko. Ang report tigang Jasmine Kate Agosto han PIA Leyte. Darahan na eksperyensyahan niya ng kapasuhan panahon dinhi sinirangan Visayas, nagpahimatngon ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA han posible nga Super El Nino kung magpapadayon pa ang paghitaas ng temperatura han panahon. Ang Super El Nino natatabo kung ang sea surface temperature naabotin 2 degrees Celsius o sobra pa lapos han average. Sumalakan Lauren Laurente, DOST PAGASA Weather Specialist, posible magtikang ha mga bulan han Hunyo, Hulyo ngan Agosto yan nga tuig 2026 ngan ginlalauman gihapon nga magpapadayon pa ini nga kondisyon tubtob ha pag-entradahan tuig 2027. Tungod han Super El Nino, posible nga mahamubo ang ihap ang mga bagyo nga masulod han nasod pero imposible gihapon nga mas makurkusog tungod han magiging epekto han Super El Nino. I-expect pa rin natin yung dry conditions dulot ng El Nino. In terms of heat, based sa aming observations po, nakikita po namin yung pinaka-extremes na nangyayari sa Northern Samar and Northern Luzon. Sa rainy season po, in terms of frequency, expected po natin na magle-lessen yung frequency dahil yung tropical cyclone formation usually sa far east na siya na nag-occur. So, medyo hindi na siya papasok sa par. Pero pag pumasok naman po, expected din po natin na mas mataas yung intensity niya. So, mas likely po na common yung typhoon to super typhoon na category. Darahan pagpapahinomdom nga maging alerto ha kadelikaduhan, naghatag gihapon ning sagdon ni Romelo Anade, City Agriculturist ng Tacloban, nga padayon la an era pagdumarahan climate smart agriculture kumo ka parte ha pangandaman han Super El Nino. Panuyo hini nga inisyatibo nga padamuon pa ang mga ani, anggod maparigon pa ang pag-uma, masiguro ang seguridad han pagkaon, ngan mamintinar ang kahimsog ha panlawas, haluyuhan pa borbalyohan kahintang han panahon. Of course, diri la El Nino na apektuhan ng sektor ng agrikultura. Ini extreme weather disturbance, apektado talaga ng agriculture. So, possibility nga magkakadagitahin certain degree of decrease of production. Although, nag-decide kita, pinusang nga climate smart technology approach. Kasi, this is in response to the effect of climate change. An anticipation kasi ni nga, bisan may extreme weather disturbance or extreme weather condition nga umabot, like ini nga Super El Nino, diri maura-ura kaapektuhi ang sektor ng agrikultura. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang Neo Agenda Ha-8. Tacloban National Agricultural School, finalist sa Outstanding Community-Based Urban and Peri-Urban Agriculture Garden. Detalye hini nga balita, igahatag ni Alet Reyes, han PIA Leyte.
Napili ang Tacloban National Agricultural School kung usa ang top 5 ng finalists sa ng Department of Agriculture Outstanding Community-Based Urban and Peri-Urban Agriculture Garden Awards para yun ang tuig. Ang pagkilala ay nagpapakita ang malinapusang implementasyon ng eskwelahan, ang mga inisyatibo nga nakabase sa komunidad, pagtanom nga nag-aagat ang mga estudyante magturot do mga kaganak ng mga hagdani ng mga residente nga makigbahin ng urban and peri-urban agriculture practices na nagpanuyo ang pag-urupay ang seguridad ng pagkaon ng pagproteher ang kalibugan. Sumala kan Romero T. Anades, City Agriculture Officer at Tacloban, ini nga nahimong mga kalapusan ay nakakahatag din atensyon na importansya ang seguridad ng pagkaon ang mga kabaryuhan nga gintatagad ang mga balaong nga pagtabot at sustainable nga surok kin pagkaon para han katawhan. Kailangan ipakilala nato na bugos na Pilipinas at practice sa Tacloban National Agricultural School. Kasi tanan yung mga technology, tanan yung mga interventions, tanan yung mga structure related to agriculture, makikita na natong inside the campus. And they can now even convince other schools to go into agriculture. In fact, last week, EBSO is working with us as well as the Linton Normal University. So, by that, kung mga bata nato nag-empower, i-educate natin technically on agriculture, mas mamaximize nato ng ira potential at mga kabataan. Kaya mga agresibo kainingan, di rin mga kapuyon, di rin mga magsektor ng kabataan. That's why, bisat na muna mga agency ang natuto ka agriculture, di rin yapon na nato namimit ang food security. Because we focus more on aton mga kung ulat existing din ang mga farmer. Waray natong tagin importansya ang mga kabataan na magiging second generation or next generation nga unta hiraan maeda full or potential para maka-augment ang atong production sa Pilipinas. Paningkamot nga mamintinar ang produksyon ng pagkaon na panimalayan ng komunidad ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program NDA nga ng Agricultural Training Institute inaada na hay kaduhang nga tuig hiningera inisyatibo nga Search for the Best Urban and Peri-Urban Gardens. O po ni Tacloban National Agricultural School kung top 5 finalists amo ang Organic Yan Urban Farm ha Coronadal City, South Cotabato, Bausa Integrated Farm San Ildefonso, Bulacan, Cabanyan West Communal Garden and Legazpi City, Albay, and ang Minerva Farm sa Santiago City, Isabela. Tingnan ang Philippine Information Agency Leyte, Alex Reyes, iniyan iyo Agenda Ha-8. DOST ginpaparigo ng plano nga maging Agarwood Hub of the Philippines ang probinsyahan Biliran. Ada detalye ng Rodrigo Victoria han PIA Biliran. Nagpadayon ang paningkamot sa Department of Science and Technology o DOST Biliran sa pagsuporta sa mga makakalimutan o siyentipikong pamaagi sa agrikultura, ilabi na sa nagtubo ng industriya sa Agarwood sa probinsya. Ipahigayon sa Biliran Province State University o BIPSA sa Naval Biliran ang duha ka adlaw nga special training on basic agarwood farming and inoculation ni antong Mayo 22 hangtod 23 tuig 2026. Mitambong sa mong kalihukan si Science Research Specialist 2 Chris Villalin Saldo, isip representante sa DOST Biliran. Ang maong pagbansay giorganisa sa Philippine Agarwood Solutions Incorporated o PASI ubos sa pagpangulo ni Biliran Vice Governor Roslyn Espina Paras. Every training we conduct is more than just an educational activity. It is a movement. A movement rooted in hope, sustainability, environmental stewardship, and economic empowerment for the Filipino people. Tumong sa kalihukan nga mapalambo ang Biliran isip Agarwood Hub of the Philippines ug mahimong sentro sa malungtarang produksyon sa agarwood sa nasod. When we first started advocating for agarwood propagation, many people saw it clearly as another tree planting activity. But today, we are witnessing the rise of an industry with the potential to transform rural livelihoods, revive idle lands, promote environmental protection, and create long-term generational wealth for Filipino families. Agarwood is not simply a tree. It is a future industry. It is one of the most valuable tree commodities in the world, sought after globally for its use in wood oil, incense, perfume, wellness products, cosmetics, handicrafts, and traditional medicine.
The international market continues to grow, especially in the Middle East, Asia, Europe, and North America. Aron masugdan ang lokal nga pagpananom, matag partisipante nakadawat og usa ka agarwon seedling ug kopya sa wildlife culture permit gikan sa legal nga tinubdan. Nagpabilin usab nga determinado ang DOST Biliran sa pagpalambo sa high-value agricultural industries nga makatabang sa ekonomiya samtang nagpanalipod sa kinaiyahan. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. Upat nga mga dagko nga asosasyon san mga paragpangisda sa norte sa Samar nakakarawat sin upat nga fiberglass nga sarakyan panpangisda na kantidad 42.7 milyones ka pesos tikang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para maundong ang kapabilidad nga maghitaas ang produksyon san pagpangisda, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagpanguna san paghatag sin upat ka bug-os nga mga sarakyan pangpangisda nga hinimo tikang sa fiberglass bida sa upat nga mga dagko nga mga asosasyon sa upat nga bungto sa probinsya. Ang nasabi nga sarakyan panpangisda inasukol sa 62 pie nga may kapasidad tulo ngadto sa upat ka tonelada nga isda, moderno nga durable nga baluto nga yaon dako nga kargahan san krudo nga tangke para sin malimpyo nga tubig. Ang upat nga recipiente san proyekto mao ang Talulura CFLC Fisher Folk Association sa bungto san Palapag nga may kantidad 11.4 milyon ka pesos. Mapanas Pacific Town Fisher Folk Association sa bungto san Mapanas 11.4 million pesos. Lapinig Deep Sea Fisher Folk Association sa bungto san Lapinig nga may kantidad 11.4 milyones ka pesos. Ngan Barangay Mualbual Bangkulis Fisher Folk Association sa bungto san Lawang nga may kantidad 8.5 milyones ka pesos. Labot sa panuyo nga maundong ang kapabilidad sa mga paragpangisda ngan badugangan ang produksyon, panuyo lat sini nga mapahitaas ang kita ngan mapahaluag ang oportunidad san pangkabuhian, mapahirayo san disgrasya ngan mahimo ang epesyente nga pagpangisda ngan masuportahan ang sustainable nga pag-uswag san mga coastal nga communities. Sa iya mensahe nga da sa asosasyon san mga paragpangisda, ginaghat ni BIFART OIC Regional Director Dominador Maputol ang mga benepisyaryo nga atamanon nga igmintenar sin maupay, igmagzimize ang gamit sini nga mga sarakyan pagpangisda ngan gintapod sa ira ngan gintagan doon ang pagiging responsable nga masustiner nga masiguro ang maiha nga paggamit ngan kamanilampuson san programa. Ang ceremonial turnover in ginhimo sa Ibabaw Hall sa tubangan san mga opisyale sa probinsya, mga namumuno san mga bungto ngan mga miyembro san asosasyon san mga paragpangisda ngan iba pa nga mga bisita. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa norte san Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Padayon nga gipapakusog ang Department of Trade and Industry Eastern Samar ang mga programa nga loan grants and Small Business Corporation and Financing Arm han DTI para mabuligan ang mga lokal nga negosyante nga iba pa nga mga kwalipikado nga sektor han probinsya. Tirahan nakalabay nga kapihan ha PGO Conference Hall, gimpahayag ni DTI Eastern Samar OIC Provincial Director Pedro Bimbutan na may ada iyan ang mga special nga financing programs and SBC, sugadhan Women's Enterprise Fund, OFW Negosyo Fund, ng e-transport loan, labot lahan regular nga programa nga Rise Up. I am encouraging, especially with ang mga women, ang mga OFWs na nanuli, tapos yan ito nga mga pinanungurian na pagtaga-diesel kayo nagpa-fluctuate yung aning ni presyo. You might want to try the newest programs of this business corporation. We are open Monday to Friday. In fact, we make sure na haro-harani kami ang mga customer. Dati nakatulong mga DTI, dito habay by 5, Sungko. Yan na, may nagita extension office, din nga Kapitolyo, ato na dito katapusan na wing. Okay? The Negosyo Center Provincial Government Office is now located here at Kapitolyo. Within the second floor, it all what it needed, I think an MPDO at itong yata office. Yeah, we are located in that premises out to Kamito.
and we are open for business Monday to Friday. Ang Women's Enterprise Fund en eksklusibo para ang kababayinan ng women-led enterprise. Diin pwede makahuram hintugtog 20 million pesos. Ang pautang nga diri malabaw hin 5 million in collateral free o diri kinahanglan hin garantiya. Samtang kikinahanglan gihapon nga ang negosyo in may ada na usa ka tuig nga track record hit operasyon. Ini in pwede bayaran tugtog 5 ka tuig nga may daman 12 ka bulan nga grace period ngan 1% interest kada bulan. Para naman han mga inuli nga overseas workers, ang OFW Negosyo Fund inag-aalok hin 30,000 pesos tugtog 300,000 pesos para han magtitikang pala ang negosyo. Para naman han mga establisado na hin sobra usa ka tuig, pwede makahuram tugtog 20 million, diin ang tugtog 3 million in waray gihapon collateral para han mga bag-o nga mga aplikante. Kimpahayag gihapon ni Tan ang e-transport loan para han mga transport operators nga drivers nga karuyag bumalhin ngadto ha electric vehicles. Ini nga programa ay nagpapautang hin 1.5 million tubtub 3 million nga may 1% interest kada bulan, pinaagihan diminishing balance. Basta may ada balido nga LTFRB authority ngan sertifikasyon para han public conveyance. Sumala iton formal nga record han ahensya tubtub didahan Mayo 21, 2026, may ada na 56 nga borrower sa Eastern Samar ang nakapahimulos hini nga mga SBC loan programs na may kabug-usan nga kantidad nga 9,384,000. Kadam ang didahan mga benepisyaryo amo ang micro and small enterprise sugad ang mga sari-sari store ngan grocery businesses. Agud mas maging madagmit ang proseso, gintagan doon han DTI ang prioridad ha digitalization pinaagihan SB Corp Money App. Pinaagi ni nga mobile application pwede isumitor online ang mga requirements nga diretso mag-apply han loan gamit laan cellphone. Ginaaghat naman ni Director Tan ang mga kababayinan, mga inuli nga OFW nga tanan nga mga interesado magnegosyo nga mag-avail hini nga mga loan grants nga padayon nga abre para ha publiko. Tikang ha PIA Eastern Samar, Jing Lira, ini ang iyo agenda ha 8. Haton ratsada balita yan na. Sangguniang panlalawigan habiliran, naglansar yung bago nga website para masilapan nga serbisyo publiko. Mga detalye nga mga ratsada himbalita, masunod na. Ratsada Balita! Opisyal nang gilunsad sa Sangguniang Panlalawigan sa Biliran ang bagong website na iniisip kabahin sa paningkamot sa probinsya nga mapaligon ang digital governance, transparency ug mas paspas nga paghatag og serbisyo publiko. Matud pa ni Vice Governor Roslyn Espina Paras kinsa nanguna sa launching ceremony nitong Mayo 18, importante ang pag-angay sa serbisyo publiko sa modernong panahon aron mas dali ug masayon nga maabot sa katawhan ang impormasyon ug serbisyo sa gobyerno. Pinaagi sa bagong online platform, masayon nang ma-access sa mga biliranon ang mga ordinansa, resolusyon, legislative updates, committee activities, mga pahibalo, ug uban pang importanteng impormasyon gikan sa provincial legislature. I am proud to present the official website of the Sangguniang Panlalawigan, created to bring our services, resolutions, ordinances, and public information closer to you. This platform reflects our commitment to transparency, accessibility, and better public service for every Bilirano. Gipunting usab sa Vice Gobernador ang padayon nga pagbalhin sa probinsya ngadto sa modernization ug paperless decisions aron mapauswag ang efficiency samtang maminusan ang paggamit sa papel ug basura alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Nagpasalamat usab siya sa mga miyembro sa provincial board, IT team, staff ug technical partners nga mitabang aron mahimong malampuson ang proyekto. Sumala sa provincial government, ang website dili lamang usa ka digital platform, kundi simbolo sab sa ilang pagsalig alang sa open governance, mas lig-on nga partisipasyon sa katawhan ug mas maayong koneksyon sa mga taga-biliran. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran para sa Ratsada Balita, Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. News and Information Center! Han News and Information Center, batanon nga mga atleta, pwede na maka-access han mga serbisyo han Land Bank. 500 nga bago nga scholars, ginihingita han DBP ha ilarom han CSR program. Tika han News and Information Center, aadihin ni Lopido han PIA Eastern Visayas.
User Information Center. Sumat na ikay, Land Bank of the Philippines pwede na mag-abrin kalugaringon nga Visa Debit Card Bank Accounts ang mga atleta nga Pilipino nga nag-edad ubos sa 18 anyos. Inin usang mahinungdanon nga pitad agod mahilakip high sports sector han nasod samtang ginpapaluag ang Land Bank ang access sa era payroll services apakigsumpayan ang Philippine Sports Commission. Ang pitad inagin mali ng puson pinaagihan pagpirmahan Memorandum of Agreement na pinangunahan ni Land Bank President ng CEO Lynette Ortiz ng PEC Chair John Patrick Gregorio kaukuda ni Bapang nga mga opisyal han duha nga buhatan. Haylaro man kolaborasyon ang Land Bank in magpapahigayon han pag-abri ang Visa Debit Card accounts para ha minor de edad nga mga athlete sa ilarom han PEC roster nga may ada pagtugot han guardian o kaganap. Pinagyan direkta nga access sa era bank account sumas paspas na nga makakarawat han mga batan-o at atleta ang era mga allowance nga na incentives nga pwede na ininira magamit o makuha bisan san o nga bisan diin mga local man o halangyaw. Ang mga batan-o nga atleta ang pwede mag-abre hin Land Bank account bisan diin nga branch sa nasod pinaagihan pagpakita ang era valid ID nga certification tika nga PEC lakip ang kadugangan nga mga terms and conditions para Land Bank Visa Debit Card nga pipirmahan ang kag-anak o guardian. Kung maaprobaran, tatagan ni Ryan card para hin-secure ng convenient local and international transactions. User Information Center. Alay nga sumat nagalutaga hinmasobra 97 million pesos ang State-Owned Development Bank of the Philippines o DBP ay larumhan flagship corporate social responsibility program ini sumalahan top official na kundiin din pahiluag pahinian access para di kalidad nga edukasyon na bukos nga nasod para makablas na high school students. Sumalakan DBP President kang Chief Executive Officer Michael De Jesus hausa nga press release nga ginpadangat ta PIA Eastern Visayas iglalansar ang DBP ang ikaduha ka tuig nga pagpatuman han Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o DBP Inspire kundiin makakabenepisyo hini in maabot 500 na scholars sa iba-iba nga lugar han nasod. Ang DBP ang manikasyam nga pinakadako nga Bangko Pilipinas nga may ada total assets na 1.041 trillion pesos nga naghahatag in credit support sa upat nga priority sectors han ekonomiya particularmente ha infrastructure and logistics, micro, small and medium enterprises, environment and social services and community development. Ang DBP Inspire inusa nga 5-year omnibus program nga ginlansar han una tuig agud maghatag in financial assistance sa college students nga nagpupursige pagkuha in priority courses nga nakalinya han Philippine Development Plan 2023-2028 sugadahan accountancy, education, engineering and related fields, agriculture and forestry, sciences, maritime, informational technology and technical vocational courses. Sumalapak ang DSOS nga sakop pa 96.75 million pesos ang pag-finance ang tuition nga miscellaneous fees hangatanan nga level han mga beneficiaryo lakip na ang living allowance para pagkaon, lodging and study materials labot lang nga susuportahan gihapon ang bag-o nga mga kurso sugadahan marine biology, environmental sciences and oceanography. Dugang pa ni Jesus nga masobra 5,000 na nga scholars ang nasuportahan ng DBP nga nakapag-alutagan na inihing masobra 1.5 billion pesos para ang era educational CSR initiatives pikang ang DBP Endowment for Education Program o DEEP didahan 2008 ug ang DBP Resources for Inclusive and Sustainable Education o DBP RISE naging lansar didahan 2018. Pikang ang News and Information Center ang PIA Eastern Visayas ini hinildalit lupido ngan ini ang iyo agenda ha-8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong Panlawas ang mga tawo. Iyo may babatian. Ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Maupay nga oras mga kasangkayan, ako Ella Sumayon, magpapadangat han Istorya Panlawas, yan ang edisyon han agenda ha-8. Pag-iistoryahan naton yan na ang sakit ng hepatitis. Ini nga sakit nakaka-epekto ha atay o liver.
Nga usa nga importante nga parte lawas nga responsable ha paglimpyo toxins. Pagbulit ang pagtunaw pagkaon nga pagtitigan importante nga sustansya para lawas. Kunan atay maapektuhan, mahimoy ni magresulta in grabe nga problema ha panglawas. Ngan mahimo nga maging hinungdan kamatayon kundi rin maagapan. Ako naman, Nicole Yobore. Ang hepatitis na nga hulugan hin pamamaghan atay. May iba-iba ini nga klase so gadan hepatitis A, B, C, D. Ngan E. Kada klase may iba-ibang epekto halawas. May mga klase nga temporaryo lang nga mahimo umagi, pero may ibaliwat nga mahimo magdugay nga magresulta nga to ha liver cirrhosis o liver cancer. Hepatitis A kasagaran nakukuha pinaagihan pagkaon o pag-inomhin kontaminado o mahugaw nga pagkaon ng tubig. Kasagaran ini nahitabo ha mga lugar nga kulang an maupay nga sanitasyon. Ini nga klase kasagaran di rin nagdudugay nga pwede umayo pinaagi at pagpahuway nga tama nga pag-ataman. Hepatitis B usa nga pinaka-common ngan peligroso nga klase han hepatitis. Ay papasa ini pinaagihan dugo, similya ngan iba pa nga body fluids. Pwede ini makuha pinaagihan der protektado nga pakighilawas, paggamit hin pareho nga dagom, uti kang haeroy nga tuhay iya anak panahon han panganganak. May iba nga tawo nga nagiging chronic carrier hini nga virus. Hepatitis C pareho liwat han hepatitis B nga naipapasa pinaagihan dugo. Kasagaran ini nakukuha pinaagihan paggamit hin kontaminado nga dagom o blood transfusion. Damo nga tawo ang diri dayon nakakabaro nga may dahera hepatitis C. Tungod may usahay waray ini sintomas sa siyahan nga mga tuig. Ang hepatitis D diri matatabo kon waray hepatitis B. Kay kinahanglan anay may hepatitis B virus ano sa nga tawo antes matapnan hini. Ang hepatitis E parehan hepatitis A nga nakukuha pinaagihan mahugaw nga tubig ngan pagkaon. Delikado ini labi na ha mga nagbuburod. Ang tawo nga may hepatitis mahimo makaabatin kapoy ngan panluya, hiranat kawaray gana pagkaon pagsusuka sa kitatian labi na hatuo nga parte. May itong nga ihi, pagdulawan panit kan mata o jaundice. Importante may baro nga may iba nga tao nga waray good sintomas nga makikitan o maaabat. Sanglit, importante ang regular nga magpa-check up labi na kung may posibilidad nga na-expose sa virus. Importante at paglikay base diri matapnan ng hepatitis. Ang pera nga paagi, amuan, pero may paghugas ang kamot, antes kumaon nga katapos gumamit ang kasilyas, pag inumin malimpyo nga sigurado nga tubig, paglikay ha pagkaon nga diri limpyo ang pagluto, paggamit ng protection durante ang pakighilawas, pagpapapuna kontra hepatitis A ngan hepatitis B. Nagpaglikay ha sobra nga pag-inom min alcohol kay nakakadugang inihing kadaot han atay. Ang pagtambal depende ang klase ang hepatitis. Ang iba sugad ng hepatitis A ngan E mahimo umayo pinaagulahan igo nga pagpahuway pag-inom ng tubig ngan maupay nga pagkaon. Pero ang hepatitis B ngan C usay nagkikinahanglan din maintenance ngan regular nga pagpa-check up pa doktor base malikayan ng mas grabe nga komplikasyon. May danaya na mga tambal nga nakakabuli nga pagkontrol ng pagtambal ang hepatitis C. Importante ang temprano nga pagkitahan sakit base mas dako ang tsansa nga maagapan ini. Iyo pala na hibatian ang pinakaorhing impormasyon bahin han paghirot sa mga sakit. Naghihinaot kami nga kamuin magpabilin nga himsugan panlawas ngan makabulig ha pagdukwag han aton sa syudad. Magpapadayon kami ha paghataga iyon mga impormasyon nga may kalabutan ha mahimsog nga panlawas ng paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy para happy. Tika nga Philippine Information Agency, Eastern Visayas ini Nicole Yobore. Ngan ako naman Ella Sumayod para istorya panlawas. Ini ang iyo agenda hautso. Sumat panahon! Maabot ng 49 nga mga probinsya, habugos nga Pilipinas, inada ha forecast tan pag-asa na makakagtalaan hinubos ha normal nga pag-uran pag-abot han Oktubre samtang magtitik kusog ang El Nino.
Sumalacandiwis ti Secretary Renato Solidum Jr. nga ada na 92% ang posibilidad na magtitikang ang pagpaso ang panahon habulan ang Hunyo nga nini magtitika kusog kutob katapusan ng tuig. Ngan bangin hiabutan pa kutob 2027. Habulan pala ang Hulyo, unsi nga mga probinsya ang ginbabana-bana pagkaka-experiensya hinbilo normal na pag-uran. Ngan mahitaas pa ini ngayap ngadto hindi sa city nga probinsya pag-abutan na gusto. Ginbabana-bana paghihapon ang pag-asa nga mas masa ka pa ini nga mga apektado nga probinsya samtang nagtitika human ang tuig nga por lo menos 49 nga mga probinsya ang magiging apektado ha sobra nga pagmarahan tuna. Ginagatan pag-asa ang mga panimalay paraguma ng lokal nga mga gobyerno nga gumiyosin temprano pagpahiuyon ang mga schedule ng pagtanom, pagtipid ng tubig, ng pagpangita, iniba nga mga surok, han irigasyon, atis magtitika grabe ang mga kahintang, tipakadto han El Nino. Tika nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Rubiniano, ini ang iyo agenda, Hotso. Gintatalinguha han gobyerno nga magkamay-ada dugang nga mga trabaho nga oportunidad ang kada tagsa Pilipino. Nakasentro gihapon ang administrasyon ha sektor han agrikultura ngan padayon ang paghatag hin subsidiya ha mga parupangisda ngan mga parauma agud humitaas ang produksyon ha pagkaon. Tiriliwat igakalirong nga padayon ang mga proyekto ha infrastruktura sugad han mga kalsada, tulay, paluparan nga iba pa nga mga proyekto pantransportasyon. Ini nga mga butang inimportante agud maging madagmit ang biyahe ngan maparibhong ang negosyo ngan maaghat ang damo pa nga mga negosyante nga mamuhunan dinhi haton nasod. Aparte naman han edukasyon ngan digitalisasyon gin papahilawig ang paggamit han teknolohiya agud mapadagmit ang serbisyo han gobyerno ngan makabulig nga maibaro ang mga kabataan haton ira pag-aram. Pero diri malilikyan ang mga kritisismo habisan hino nga administrasyon. Kinahanglan lang nga magpabilin nga malanginginalo ang nga tanan nga makiusa ha mga programa nga tinuod makakabulig han mga katawhan. Ang tinuod nga pagdukwag indiri laada ha mga kamuthan gobyerno kundi han nagkakaurusa nga nagbuburublig nga mga Pilipino. Hakatapusan, ang administrasyon ni PBBM ing padayon nga naguundong han mga pitad agud mas maging mabakod ngang progresibo ang nasod Pilipinas. Tinuod, damo ang mga pagsari nga ginaatubang naton yana. Importante lang nga ipadayon ang mga programa nga magdadara hin paglaom ngan mas malabrag na kabubuwason para han katawhan Pilipino. Para han editorial, ako si Rayan Arinto, ini ang iyo agenda, Haotso. Iyo pala himbatian ang pinakauring impormasyon nga solusyon. Sugadan mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupir. Damang salamat ang iyo pag-upod ha amon hini nga edisyon. Kami magpapabiling nga ada sentro han mga balitang nga aksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod higayon. Ini ang iyo agenda also year 2. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haus, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para ha kuswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtog kasunod ngayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo agenda. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657.